kayong dadating. So, ang dami ka rin natin. Yung ano ba? Handa na ko kayo sa Pasko? May handa na ba? Di ba ano mag-provide si Lord? Bago ko ako mag-preach, pwede ko bang tanggalin yung echo nito ng konti? Salamat. Thank you. Bago ako mag-preach, sino ho dyan ang pinagpala ng Diyos? Sino ho yung blinas ni Lord sa inyo? Yung kahit wala ka natanggap, okay lang. Basta may Jesus sa puso. Yan, yun ano. Sino magpapatotoo dito sa harap at nagsasabi ng kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay? Sige ho. Hello po, kamusta na kayo limoni po? Tagal ko pong nawala dito sa church. Pansin niyo po ba? Ayun, tunay nga po na napakabuti ng Diyos sa buhay ko na continuous po yung blessing na binibigay niya sa akin, sa buhay ko, personally, and sa family ko, of course. Last month po kasi, medyo nagkaroon po kami ng bakasyon with my family at yun po yung sobrang laking bagay na para sa akin. Kasi pangarap po namin yung family ko, tapos buo pa kami. So, nakaka-bless siya. Yun ang first na na-stand ko. Yun po yung binigay niya sa akin ng November. This December po, nagkaroon po kami ng evaluation na po sa office, parang year-end na namin, yung buong taon. And, kasi nung middle of the year, nagkaroon po ako ng struggling sa office namin. Medyo nagkaroon ng konting loko-loko ng baga, parang kaya nagloko pa ako. Tapos sabi ng manager ko, ano bang plano mo? Sabi niya. Tapos sabi ko, ganito po yung mga goals ko. Gusto ko makabawi, gusto ko pong ganyan. Ito po yung goal ko sa year-end. Gusto ko pong magkaroon ng, matuto pa ng ibang processes. Tapos gusto ko pang, of course, ma-enlarge pa yung knowledge ko about sa process ko mismo. Tapos nung ano lang po, Thursday, before ako mag-leave ng Friday, nagkaroon po kami ng evaluation na tapos sabi niya, I'm really proud of you kasi na-meet mo yung goal mo. Sabi niya. So, binigyan niya ako ng above average na rating. So, ang hirap po makakuha nun kasi kailangan niyo pong i-prove yung worth niyo sa office. Parang kailangan niyo pong matuto ng kung ano-anong processes. Kailangan po complete yung attendance niyo. Wala kayong kung ano-anong error. So parang sabi ko, Lord, hindi ko po alam kung kaya ko pang imit yung goal niyo. Pero alam ko, with you, nothing is impossible. At totoo nga po binigay sa akin ng Diyos yung blessing ko. So, all glory to God po. Thank you, Kier. Ang prayer ko lang dyan lagi day para kay Kier. Lord, gawin mo siyang CEO. Wow! Pwede na. Sino pa ako? Sino pa? Ayan, sige itong baba. Amen. Gusto ko po magpasalamat sa Panginoon kasi una-una, nakita ko yung langit parang gusto na naman umulan. Sabi ko, Lord, this is your day. Today is not Sunday, today is Saturday. Pero alam ko, papalabasin mo ulit yung araw. And true enough, lumabas ulit yung araw kanina umaga. So, praise God. So, ngayon po, sino pa narito last Christmas party? Ano po kumay? Okay, ang wala lang dito si Sister Margaret. No? Nagpapasalamat po ako kay Lord kasi talagang grabe ang ginawa ng Panginoon. Amen? Pwede magpalakpakan natin ang Panginoon? Grabe. Alam nyo, yung araw na yun, talaga pong hininginalin na marami pong kaluluwa ang pumunta. At talaga pong tinupad ng Panginoon. Nakita nyo naman, di ba? And I believe na hindi yun ang huli. Yun ay umpisa pa lang. Though hindi natin sila kasama ngayon, although dito si Ate, ano po pangalan nyo? Elsa. Kasi gusto raw niya yung kanta ng salamat, salamat. Kayo po ba yun? So nakita ko yung kabutihan ni God na talagang halos napuno po talaga yung ating venue. Ano po? At yung pagkain po natin, grabe, no? Talagang sobra-sobra, saktong-sakto lang. Actually, may 3 na lang atang styrofoam na natitira. And then, 3 din po yung dumating na tao para dun sa 3 pagkain na yon. Pagkakanan natin sila, grabe. Tapos, nakita ko
po, na-testimony ko na ba yung drums dito? Nagamit na natin yung drums, di ba? Sino po yung nag-enjoy dun sa drums? Kaya, although ngayon wala tayong drums, pero next week, meron tayo ulit drums. Nasa bahay lang po. So, kaya nakita ko po yung kabutihan ni God, na wala po talagang imposible. Kapag hiningi natin kay Lord, ibibigay niya talaga, amen? Like I care. Talagang nakita ko yung faithfulness ni God. At sa atin din po, I believe na ito pong ating church dito sa Antipolo, ay tunay nga na mag-e-explode siya. Naniniwala po ba kayo doon? Marami pa pong kaluluwa ang dadalhin ng Panginoon sa lugar na ito. At kung saan po tayo dadalhin ni God, kung saan tayo magiging permanent na, si Lord lang po nakakaalam yan. Pero still, mag-pray po tayong lahat. Kasi unti-unti ko po nakikita yung kasagutan ni God sa lahat ng mga prayers natin. At ngayong araw na to, kung sino'y narito, pagpapalain pa po kayo lalo ni Lord mamaya po. Amen? So, pagpakat po natin si God sa kanyang kapatid. Amen. Meron pa mo? Meron pa? Awesome. Good morning po kayo at sa inyo pong lahat. Sobrang po, napakabuti po ng Diyos sa ating lahat kasi po tayong lahat dito pinagpala na po tayo ng Panginoon. Hindi lang po yung mga bagay na umaano po sa buhay natin na kailangan tayo magpasalamat kayo dahil may nangyayari. Ngayon pa lang po pinagpala tayo nila sa tayo ng Panginoon. Kasi po sa pagising pa lang natin sa umaga, sa ganda ng araw at nandyan si Lord na mahal na mahal po tayo ng Panginoon. At dahil po sobra po talaga na pinapapatao po sa sarili ko na sobra po tayong mahal ni Lord kasi pinibigay na po niya sa atin ang lahat ang salita niya. At saka po yung naari dito po lahat. Dahil po sa ginamit ng Panginoon sa pamilya po ni ng Bubot, kay Pastor, sobra po, yan po yung pagpapalad at sobra po kayamanan yan. Hindi lang po yung mga bagay na madali. Yan po ay pinakamayaman sa ating buhay. At yan po talaga pag nakinig po kayo ng salita ng Panginoon, yan po ay yung sa puso po natin ay maraming papaguhin at iaayos po ang buhay natin. Hindi lang po yung mga bagay na inisip na dahil ang Panginoon po, sobra niya po tayo mahal. Kaya po kayo naririnig, pinagpala na po kayo ng Panginoon dahil salita pa lang po ni Lord, ibibigay niya sa inyo lahat ng manalig lang po kayo sa Panginoon. Huwag po kayo titigil sa Kanya. Dahil si Lord po, mahal na mahal po tayo. Dahil ito na nga po yung salita ni Lord, sobra po ako nabibless. Dahil ito pa lang po, unti-unti na po si Lord may binabago sa buhay natin. At ito po pagpapalain tayo, Lord. Sobrang-sobra kita po mahal po kaming mga anak mo. Sobra. Salamat po sa mga ginagamit mong tao na patuloy po siyang naririto sa amin at kami po ay ito pinagpala po ng Panginoon. Sobra. Nagpapasalamat po kay Lord kasi nga po, sa salita pa lang po ng Panginoon, napakayaman na po talaga tayo at hindi po natin kailangan yung mga material na bagay. Dahil si Lord lang po talaga ang kailangan ng buhay natin. Salamat po sa iyo, Lord, sa iyo pong papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi ng energy niya sa energy niya. Pwede mo bang batiin yung katabi mo? Sabihin mo lang kung gano'n siya kagandang umaga. Gano'n siya kabango ngayong umaga. Gano'n siya kapogi. Tingnan mo nga. Sa ayaw at sa gusto mo. Tingnan mo nga ulit yung katabi mo. Sabi nito. Ito kay Pastor Mariko Tingnan mo ulit yung katabi mo. Yan. Tingnan mo siya mula ulo hanggang paa. Sige nga. Sa ayaw, sabi ni Pastor Harry, sa ayaw at sa gusto mo, kapatid mo yan sa Panginoon. Okay? Hindi mo man siya kamukha, kapatid mo yan sa Panginoon. Amen mo ba? Mabuti mo ba ang Panginoon sa buhay niyo? Amen. Palakpakan niya ako natin ang Panginoon. Lumakas sa palakpak. Alright. So, balik tayo sa ating discipleship. Okay lang mo sa inyo yan? Alright, sige. Pwede mo ba tayong tumayo sa bed? Tayo po na lang. Panginoon, maraming salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong dakilang pag-ibig sa amin. Lord, sa umaga po ito, inaalay po namin sa inyo. Ang aming oras na aming pakakilig ng iyong salita, Panginoon, inaalay po namin sa inyo. Nawa o Diyos, ang bawat salitang maririnig namin ay mabuhay, Panginoon, sa aming mga puso. Tigit sa lahat, Lord God, ang pangbuhay po namin sa araw-araw namin. Pangbuhay dito sa aming lugar, Lord. Kapag sa oras po na ito, at ngayon po lahat, wala ka pong lalampasan. Wala sa pinakamatanda mo sa pinakabata. Ikaw ang iligbanin po nga yung mga alam ng aming mga puso. Huwag po hayaan, Panginoon, na mayroong aalis, Panginoon, na walang kasagutan mula sa iyo.
Maraming salamat po mas sa 10 pong araw na ito sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Ako po. Alright, naalala niyo pa po ba yung ating discipleship? Ano yung una nating lesson? Ako wala na, nagpakasyon na. Christmas. Alright, salvation. Sige, lalabas ko na yung clue. Okay lang ba sa inyo na nagsusulat ako ng ganyan? Pasensya na ho kayo, pangit po talaga ang sulat ko ha. Okay, ang una nating lesson is salvation, kaligtasan. Number 2, Lordship or si Jesus Christ bilang Diyos at Panginoon ng alin? Ng langit at lupa o higit pa dyan? Ng buhay. Alright. Pangatlo, pagpapakumbaba at paghingi ng tawad. Repentance. Alright. So ngayon, ika-4 na Sunday natin, ang pag-uusapan natin ay pananampalataya. Number 4, ang pag-uusapan natin is faith. Sabihin mo ang faith. Faith. Pananampalataya sa Tagalog. Alright. Napaka-importante mo ng pananampalataya. Lalo na mo sa isang Kristiyano. Kasi dyan mo nakabase ang lahat. Para ako teacher. Meron ako mga sinusulat. Bale, next year, meron na tayong projector. Amen. Ayan. Meron na tayong DLT. Okay, napaka-importante mo ng pananampalataya kasi sa araw-araw ng pamumuhay ng isang Kristiyano, kailangan ng pananampalataya. Diyan nagkakaroon ng kaibahan ang buhay ng isang Kristiyano at ang buhay ng hindi Kristiyano. Ang buhay ng isang Kristiyano, laging may pananampalataya. Pag walang isasayang mamayang gabi, ngayong umaga pa lang, naniniwala ka na meron akong bigas na huhugasan mamaya. Amen. Okay ho ba yun? Amen. Pero yung hindi Kristiyano, saan ako pupunta kaya? Saan may nakikita ko? Sino buhay ngayon ang pupunta ako? Ganon. Pero pag Kristiyano ka, alam mo meron akong adobo mamayang gabi. Ngayong umaga pa lang, iniisip mo na yan. Eh, meron ba? Kasi kung ang pananampalataya ay pag paniniwalang meron ka na ng isang bagay na kahit na ngayon ay Wala pa. wala pa. Nakuha niyo ho? Amen. It is the substance of the things you do not have yet. Sa Tagalog, yun na nga yun. Yung bang naniniwala ka na nasa iyo na yun, kahit na wala pa. Kung ikaw halimbawa ay negosyante, at gusto mo meron kang 30,000 na kita pagkatapos ng buwan, di uno pa lang, unang araw pa lang ng Hunyo, naniniwala ka na meron akong 30,000 pagkatapos ng buwan na to. Tama mo ba? Kung ikaw ay isang ina, at di mo alam kung saan kukunin ang pambaon ng mga anak mo, ngayon pa lang naniniwala ka na the Lord will provide. Amen ba? Yan ang pananampalataya. Yan ang kaibahan ng isang Kristiyano at sa hindi isang Kristiyano. Ang isang Kristiyano namumuhay sa pananampalataya. Amen ba? Amen. Okay. Pero ang tanong, kanino tayo dapat nananampalataya? Kay Jesus. Bakit? Anong reputasyon ng Diyos na ito? At bakit kailangan mo magtiwala sa Kanya? Naitanong niyo na ba yun? Anong meron sa Diyos na ito at kailangan mo siyang pagkatiwalaan ng buhay ko? Sa Kanya lahat. Eh, yung bumbay, dyan lang sa kapitbahay ko. Ako na, anong meron sa Kanya? Hindi ko nga siya nakikita. Ba't ko siya kailangan pagkatiwalaan? Ang sabi sa Malakay, Malakias 3:6. Okay, basahin niyo po. Hindi ako Okay, sino na sa inyo nakatanggap ng pangako? Ha? Pangako. Sino ko nakatanggap na ng pangako? Lahat. Lahat tayo, di ba? Pero sino nakatanggap na ng pangako na bigla namang napako? Lahat pa. Lahat din tayo. May nangako sa akin noon, sabi mamahalin ako. Aha. Boom. Minahal naman ako. Hindi nga lang habang buhay. Okay, napako. Sa mga tuwid, ang Diyos, pag nangako siya, tinutupad niya. Sapat na ba yun para pagkatiwalaan siya? Amen. Okay. Ang Diyos ba katulad ng tao? Hindi. Hindi. Saan natin makikita yan? Okay, basahin nyo. Ang Diyos ay hindi sinungaling ng tao. Saan makikita? Bilang 23:19. Numbers 23:19. Ang Diyos ba katulad ng tao? Hindi. Hindi. Ang tao maya't maya nagsisinungaling. Yung sinabi niya ngayong umaga, baka mamayang hapon, iba na.
Pero ang Diyos ba magbabago? Nagsisinungaling ba ang Diyos? Ano yung lagi ko sinasabi sa inyo? Pag sinungaling ang Diyos, ako muna magsasabi sa inyo. Ako yung Bible niyo. Pero hindi ba? Tapat ang Diyos, hindi siya nagbabago. Amen po ba? Hindi sinungaling ang Diyos. Kaya pag minsan sa buhay mo, wala ka nang maisip na paraan sa buhay mo. Tapos, sabihin mo sa isip mo, tapat ang Diyos. Tapos pag sinasabi mong tapat ang Diyos, parang wala nang dating. Balik ka rin. Sabihin mo, hindi sinungaling ang Diyos. Hindi katulad ng tao ang Diyos. Amen mo ba? Parang hindi kayo masaya. Amen. Ako, masaya ako na hindi sinungaling ang Diyos. May pangako ang Diyos sa akin, 10 taon na nakakaraan hanggang ngayon, hindi pa natutupad, pero pinangahawakan ko mangyayari yun. Amen mo ba? Amen. Kung sinabi ng Diyos sa inyo noon, aayusin ko ang pamilya mo. Kung 10 taon matapos na yan, hindi pa rin natutupad, pangawakan mo, hindi sinungaling ang Diyos. Ayos ang pamilya ko. Amen mo ba? Amen. Hindi habang buhay, sabi ng Panginoon, payayamanin kita. 10 taon na nakalipas, di ka pa rin mayaman, pero dahil nangako ang Diyos, yayaman ako. Amen po ba? Amen. Yan. Okay. Kailangan ba natin ng pananampalataya? Kailangan. Dalawang bagay ang pinaka-importante pagdating sa pananampalataya. Kung bakit mo siya kailangan. Number 1, kailangan mo ang pananampalataya. Unang-una, para saan? Sa iyong kaligtasan. Ang sabi doon, tayo ay iniligtas ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang awa at sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Yun ano ba? Paano tayo nananampalataya sa Panginoon? Paano tayo naligtas? Ayan. Naniwala tayo, nanampalataya tayo, na mayroong isang anak ng Diyos na nagkatawang tao, namatay sa krus, at tinanggap mo siya sa puso mo. Yun ang pananampalataya. At pag ginawa mo yun, ikaw ay nagiging isang Kristiyano. At pag isa kang Kristiyano, hindi ka panggatang sa impyerno. You are a citizen of heaven. Isa kang mamamayan ng langit. Yan ang sabi sa Bible. Alam niyo ba yun? Sabihin mo nga sa katabi mo, mamamayan ka ng langit. Kaya itong lupa, temporary ka lang dito. Hindi ka tiga rito. Yan ang sabi sa Bible. Tingnan mo ang katabi mo, mukha ba yung tiga langit? Ha? Tingnan mo nga. Temporary lang tayo dito. Kaya nga sabi ng Diyos, huwag kang mag-impok ng yaman dito. Ang sabi ng Diyos, mag-impok ka ng yaman sa langit. Amen ba? Okay. Number 2, saan natin kailangan ng pananampalataya? Pakibasa po. Paniwala sa kanyang salita. Alright. Ang Bible o kaliwat kanan ng pangako. Merong isang libro dyan sa Biblia na sobrang hirap paniwalaan. Sa totoo lang mo, yung kung wala kang pananampalataya, hindi ka maniniwala dyan. Alam niyo yung Bible, alam niyo yung libro sa Bible ng Exodus? Yung kwento ni Moises. Ano ang kwento ni Moises? Isa sa pinakadakilang kwento o bahagi ng kwento ni Moses ay yung hinati ng Diyos ang isang dagat. Paano ka maniniwala dun ngayon? Nangyari ba talaga yan? Hindi na, imposible yan. Oo, nangyari yan noon, pero paano natin maniniwalaan yan ngayon? Nananampalataya. Ano ba? Sabi nga, nauuso ngayon yung expression, tiwala lang. Narinig ka na may expression ngayon? Uso, kaya mo yan, tiwala lang. Ganun. Pagbabasahin mo po ang aklat ng Exodus, kaliwat kanan dyan ang mga pangyayari na hindi halos mapaniwalaan. Paano mamamatay sa isang buong bansa lahat ng panganay na lalaki? Nangyari yan sa Exodus. Paano magkakaroon ng katutak na pesteng pesteng insekto sa buong bansa na halos wala silang makain? Paano magkakaroon na yung ilog na source of life na pinanggagalingan ng buhay ng mga Egyptians noon ay magiging kulay dugo? Nangyari noon yun, pero paano kung maniniwala ngayon? Pananampalataya. Ano ba? Paano tayo maniniwala na may isang Kristong pumunta dito at namatay sa krus? Pananampalataya. Ano ba? Kaya ang sabi ng Diyos,
kung nakita mo ako at naniwala ka, mapalad ka. Pero kung hindi mo ako nakita at naniwala ka pa rin sa akin, mas mapalad ka. Yan ang sabi ng Panginoon. Yan ang bunga ng pananampalataya. Nakuha niyo ho? Amen. Kaya importante kung naaalagaan natin ang pananampalataya natin. Tingnan mo ba? Amen. Hindi ko susunod. Okay, ang tanong. Basa po. Paano daw makakamit ang pananampalataya? Pastor, dagdag ka ng dagdag dyan. Hindi mo naman tinuturo sa amin kung paano magkaroon ng pananampalataya. Okay, alam niyo ba? Okay, aralin mo. Romans 10:17, ano nakasulat doon? Kaya? Alright, paano daw tayo magkakaroon ng pananampalataya? Sa pakikinig ng salita ng Diyos. At ang pakikinig ninyo ay bunga ng pangangaral nyo nandito. Sa mga tuwid, pag tulog ako, wala kayong pakikinggan, kawawa naman kayo. In other words, sabi doon, faith comes by hearing the word. Sa Tagalog, nagkakaroon ka ng pananampalataya sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen ba? Kaya huwag tayong absent ng absent dito. Islam mo. Amen. Ako ho bilang isang pastor, nalulungkot ako paglaban ni Pacquiao pag minsan. No, hindi pa siya pastor ha. Alam niyo kung bakit? Kasi yung laban niya, lagi araw ng linggo rito. Eh pagka-araw ng linggo, bakante ang dami upuan pag may laban si Pacquiao. Napapakamot kami mga pastor. Buti na lang, ang dami niyo pa rin dito nung may laban si Pacquiao. Eh ano ba? Patunay lang yan na mas mahal niyo si Lord kaysa kay Pacquiao. Pero maganda nangyayari sa buhay ni Pacquiao ngayon. Hindi siyang pastor. Tama ko yan. So paano tayo magkakaroon ng pananampalataya? Sa pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi ba? Ang dami mong pwedeng pakinggan na salita ng Diyos. Pipiliin mo nga lang kung alin ang tama. Kasi marami nagkalat mali. Okay, pwede rito. Pagbukas mo ng telebisyon, meron din. Pagbukas mo ng radyo, meron din. Pagbukas mo ng internet, meron din. At higit pa dyan, araw-araw, basahin mo ang Bible mo. Huwag mong kakaligtaan ng isang araw na hindi ka man lang nag-isip ng salita ng Diyos. Parang awa niyo na ako. Ako rin nagmamaniklo. Ang sabi ko sa Biblia, di ba kung pagka isang tao hindi kumain, nakakapangina. Eh, ang sabi sa Biblia, ang tao ay hindi lang nabubuhay sa tinapay. Kundi saan? Sa salita ng Diyos. Amen ba? Kaya araw-araw ko, sahin mo natin. Amen ba? Kahit isang araw, kahit isang araw man lang, isang verse ang i-memorize natin. Okay mo ba yun? Alam niyo mo, ang dami natin hinihiling Bible na ganito. Sino nakikinabang? Yung gagamba? Puro sapot, pag pinuksan mo, pwede kang mag-makeup ng gano'n. Puro alikabok. Huwag naman. Basahin mo natin. Eh, ano ba? Isa yun sa mga paraan para magkaroon tayo ng pananampalataya. Pagka kung may pagkakataon ko na nawawalan tayo ng pananampalataya, tama mo ba yun? Sobra yung pagiging pagkatao natin, yung humanity kicks in, sabi nga. Yung sobrang nadi-discourage ka. Minsan nawawalan ka ng pananampalataya. Ano kaya nangyayari sa Panginoon? Sahin natin. Okay? Okay. So kung hindi pala tayo tapat sa ating pananampalataya, meron tayong tatay sa langit na lagi pa rin tapat. Eh, meron ba? Kahit pala nawawala na tayo ng pananampalataya, pag minsan tapat pa rin ang Diyos. Sige, tama. Ayun, may narinig ako. Tao lang. Di ba pag minsan, sorry, tao lang. Nawawalan tayo ng pananampalataya.
sobrang taas ng problema, mas malaki pa sa'yo, nawawalan ka ng problema. Nawawalan ka ng pananampalataya. Pero ang Diyos tapat pa rin. Amen ba? Kasi nga, He cannot violate Himself. Sa Tagalog, hindi niya pwedeng labagin ang katangian niya. Ano yung katangian niya yun? Tapat. Amen ba? Kaya kahit po, pansin niyo ba? Kahit na minsan sinasaktan natin ng Diyos, siya pa rin yung laging, anak, okay lang yan. Pansin niyo ho? Kahit sinusugatan mo yung puso ng Diyos, siya pa rin yung nagsasabi, anak, okay lang yan. Nakuha niyo yan? Naranasan niyo na mo yun? Yung bang pag namuhay ka sa isang araw, lahat ng layaw sa mundo, sige, gawin. Pero ang Diyos, laging ng Diyos sasabi niya, anak, sige lang, nakunawaan ka na. Galing mo ni Lord, ano? Tapat ang Diyos. Amen mo ba? Sabihin mo nga sa katabi mo, tapat ang Diyos. Ang pananampalataya ho ba, solong nagtatrabaho yan? Ang pananampalataya ho ba, solong nagtatrabaho? Mag-isa lang siya? Hindi. Ano dapat ang kasama? Action. Bakit? Pag walang gawa. Ano sabi? Pakibasa po. Patay ang pananampalataya, walang kalapit na gawa. In other words, nananalig ka sa Diyos na magkakaroon ka ng bentang 3,000 sa loob ng isang araw. Eh, hindi ka naman lumalabas. Anong klaseng pananampalataya? Sabi sa Bible, yun ay pananampalatayang patay. At ang patay, ang ginagawa sa patay, nililibing. Walang kwenta sa harap ng Diyos. Kung gusto mong umangat-angat ang buhay mo, nananampalataya ka sa Panginoon, anong dapat mong gawin? Hanap kang trabaho. Diba? Kung gusto mo magkaroon ng pagbabago sa buhay mo, labas ka sa kwarto. I love adventure. Sino mahilig sa adventure? Gusto ko yung lagi akong lumalabas. Yung pag may tinawag ako, punta ka dito sa Kalinga. Anong gagawin? Mag-share tayo ng salita ng Lord. Gusto mo yan. May pananampalataya ako sa Diyos na mag-share ng salita ng Panginoon. Pero kung hindi ako lalabas, wala namang kakwenta-kwenta yun. Di ba? Di ba? So, ang pananampalataya mo dapat may kasamang gawa. Otherwise, mananatili lang siyang pananampalataya. Sayang naman. Ito mukhang mahaba yata. Okay. Okay, tingnan niyo nga kung anong nagagawa ng pananampalataya sa buhay ng tao. Pakibasa po. Sapagkat Nagpagtatagumpayan ng anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang nakatatagumpay laban sa sanlibutan? Sino ang masampalataya ang Jesus ang anak ng Diyos? alright. Di ba sa buhay natin, saan mababasa po? Unang Juan 4-5. Sa buhay mo maraming pagsubok, hindi ba? Pero ang sabi dito sa salita ng Diyos, ang sino mong may pananampalataya sa akin, magtatagumpay. Amen ba? Sino mong may problema dito? Tayo, di ba? Pero ang sabi ng Panginoon, huwag ka mag-alala. Hanggang may pananampalataya ka sa akin, magtatagumpay ka. Amen ba? Ang sabi mo ng Panginoon, in this world, you will have trouble. Sabi niya, sa mundong ito maraming pagkabalisa. Sa mundong ito maraming problema. Yan ang sabi ng Diyos. But take heart, ang sabi niya doon, take heart for I have overcome the world. Sa Tagalog, manampalataya ka. Kasi napagtagumpayan na ng Diyos ang lahat ng bagay sa mundo. Amen ba? At kung nagtagumpay ang Diyos at nananahan ng Diyos sa iyo, ikaw rin ay magtatagumpay. Amen ba? Sabihin mo sa katabi mo, hindi magtatapos sa kabiguan ng buhay mo. Ha? Mukha bang bigo yung katabi nyo? Kung mukha siya bigo. Sabihin mo, hindi magtatapos sa kabiguan ng buhay mo.
Kaya kung may problema, sabihin lang yan, ha? Tiis-tiis lang. Tiwala lang. Pananampalataya lang. Eh, meron ba? Ang sabi ng Diyos, ano mang nawala sa iyo, ibabalik mo. Amen. Pag nawala ang respeto ng anak sa iyo, ibabalik ko yan. Pag nawala ang yaman mo dati, ibabalik ko rin yan. Pag nawala ang bahay mo noon, ibabalik ko yan. Eh, meron ba? Kung iniwan ka ng asawa mo, ibabalik ko siya. Amen. Natalo ka, wag na daw. Wag na daw. Eh, ano ba? Alam niyo, minsan, sinakubaran tayo ng Panginoon. Minsan mo. At pag hinubaran ka ng Diyos, masakit. Tinalas ka mo yan. Ayun. Yung bang sakit guguhit sa puso mo. Pero sabi ng Panginoon, take heart, manalig ka. Napagtagumpayan ko na lahat. At kung meron kang Kristo sa puso mo na nagsasabing nagtagumpay na, ikaw rin magtatagumpay. Ano ba? Malapit na tayo natapos. Ano pala? So, kailangan mo natin ng pananampalataya. Amen ba? So, huwag yung pababayaan yung pananampalataya. Ang sabi niya, fan the flame. Sa Tagalog, parang yung kandila, yung kakarampot na apoy. Paano mo pananaktin yun? Paano mo patitinasin yun ng malaki? Paypayan mo. Ganun din ang pananampalataya mo. Kung maliit ang pananampalataya mo, paypayan mo para lumaki. Eh, ano ba? Parang yung apoy. Kasi sabi, alala yung turo natin dati, kung ang pananampalataya mo ay kasi laki ng buto ng mustasa, alam yung buto ng mustasa, kung gaano kalaki yan? Malaki pa ho yung kulangot niyo. Ganun, pagka ganyan-ganyan. Yung butil ng bigas, malaki pa ho yun. Ang sabi ng Panginoon, kung meron kang pananampalataya na sinliit ng butil ng mustasa, buto ng mustasa, ang pwede mong pakilusin ay sinlaki ng bundok. Yan ang sabi niya. Kaya isipin mo na lang, kung ang pananampalataya mo ay kasinlaki ng bundok, ano na lang ang pwede mong paggalawin? Eh, meron ba? Nakuha niyo mo yung logic niya? Ganito kaliit, ganyan kalaki pwedeng gumalaw. Pag ganyan kalaki, ano pa kaya ang pwedeng gumalaw? Eh, meron ba? Manalig sa Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, manalig sa Panginoon. Manalig sa Panginoon. Huwag mawala ng pag-asa. Ang sabi ng Panginoon, ito, pakinggan niyo ito, hindi ko lang mahanap kagabi. Ang sabi ng Panginoon, ang sino mang manatiling tapat hanggang kawakasan. Yun ang tatandaan nyo. Hanggang kawakasan. So, ibig sabihin, bantayan mo yung pananampalataya